Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa. Banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan. Your Honor, ako po ulit si Rosebert Topan. December po 2023, unang dumating po ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko. Sino po? Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC. Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC? Your Honor, nakita po namin sa TV po sa yung si Chantal Daniels nag-appear po doon sa TV po. Then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po. Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila? December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team, foreigner duty detail po ang team leader namin. Yun po. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Setadines, Makati, yung unang accommodation po nila. Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo. Paano ninyo sinusundo? Sino ang nagbibigay sa inyo ng utos? Paano saan nyo sila dadalhin? Saang lugar po nyo dinadala? Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record. All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila. Sino pa pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations? Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusit Tani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila. Sino po yung sila? Yung ICC po, yung mga foreigner. Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, ka-meeting niya yung mga doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusit Tani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner. Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya that will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit kung saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito? Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga foreigner po sa Dusit Tani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner, sina dating Speaker po Romualdez, si Boss Elizalde ko sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9 townhouse sa may Makidli po.
Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalye pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, meron kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explican nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung anong pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico at saka ni former Speaker Martin Romualdez? Nung una po, wala po kaming idea na Pagkaraan, may idea ka na. yes po. Basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico. Oh. Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa. Your Honor, ako po si Bernard Tube. From Horizon po, nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, Anong po. bangko sa Makati? Per Bank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Di ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver. So, hindi nyo alam kung bangko o money changer? Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir... Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Nako, nagbigay na ng kwan. Bakit hindi sa bangko siya dumaan Nagbibigay na si Marcoleta at dumaan siya sa money changer? Abogado na. Abogado na. Para hindi po matrace, sir, na Ayun. gano'ng malaki. After that, sir, palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit. Binaba namin sa van. Sabi niya, alam mo ba kung bakit hindi dinadaan sa bangko at bakit sa money changer? Na ako naman, Marcoleta, ang galing. Talaga, ang galing. Bistado na naman. Then, Kanino nyo binigay? after po ng sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay Speaker. Yun na po siguro yung ka-meeting nila Kong, Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po. Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun? Yes, Sir Honor. Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo? Dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang ipangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahad dito. Tama ba? Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor. Yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay. Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga ka-meeting po nila. Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin. Yes, Your Honor. Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation at sila'y nakauwi? Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, 2 beses lang po yung activity na
ginawa nila yung na-meet po nila si Senator Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila Elena, October tama. 2024, Your Honor. Diyos ko po, Rudy. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maidas kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay pa ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maidas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po. Salamat po sa inyong sagot. Balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula sa kay Saldico hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaring iba-iba ang pagkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadi-deliver, paano nyo ina-handle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, anong pangyayari sa isang araw ng pagdi-delivery. Bawat isa sa inyo ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-maletang pera. Ang mali-maletang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita. Sige, magsalita kayo. Mr. Chairman, can a specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission? So, first muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator Aimee, nung siya ang nag-chair nung Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede, pagtagpi natin yung dates and if we can get the names, kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang ang sagot parati na invento lang yan eh. Naman. But again, may resibo, sundan natin. Number two, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Tube. No? Yes. Sino si Bulon Tate? Sir? Tapos Orbilio? Yeah. So sir, kayo yung naglagay dito kasi I'll just give the context. No? Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President at dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 Senator Bato. But tinatanong ko siya kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, bro, wala ka namang kaso eh, bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa Blue Ribbon eh, banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Si Tito Sen daw, diniliberan daw. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Hello, nang dumating sila, ngayon, na okay na yung area, na-recon na namin. Pagdating nila,
Ako nag-guide po doon sa baba. Parang may basement sa gilid po. And dumiretso yung limo ni boss, umikot, tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang hagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung ISO niya po niya si Police, Police Major 선생님이 한번 해보자면서요. 알려줘요, 제발. 아픈데 죽는 거. may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa. Hinabol ko yung dalawa at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po, akyat sa taas po. Paano dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large, ang large usually ang laman ay 40 to 70 po. so ilan ang dineliver? 40 to 70 po yung... So isang laman po. maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta? Wow, na limang tigpo maleta 40. kay Tito Sen. Yes, Your Honor. Yeah. So more or less kailan to? Second, Your Honor. More or less kailan? Kailan? When? Year 2024 po, bago Campaign period. Yes po. Okay. So, kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po, si... So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo? Ano Ako yung po, details? magandang umaga po, Your Yes. Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung medium po, Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, Your Honor. Your Honor. Even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Yes, Your Honor. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang. Yung basement, bababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor, yung malita po, Yung maleta. Tinulog So yung ko kotse sa parking lang kayo, sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh, yung... Okay. ano So po kung yun? halimbawa madadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, masasabi Your nyo Honor. dito yung Yes, sir. basement. Yes, sir. Opo. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro.
Nasa Progressive Bloc to at nandito siya nung Martes, Martes at basta this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi traditionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to find. Sinong may alam nung kay Sige na. Leila de Lima at saka kay Damay Franz nila, Castro? damay si Laila de Lima. Mga kongresista. Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka sa Okay. Townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper Pag bag. sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting. Yung babae rin yun, Your Honor, yung lagi niyang kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. How about yung kay Leila de Lima? Sinong may alam? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa Townhouse. Ka-meeting po sila boss. Then, pagkatapos po niyan, ganun din po, may dala-dala na rin po yan. Kuwan yan, Your Honor, Quadcom hearing. Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Yan Bakit nga. siya kasama rito doon sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yan po yung, siguro po may lapses po kami dyan. Siguro po. Kasi, Your Honor, Napagkamalan nyo siyang congresswoman noong panahon na yon. nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Ay, nakatanggap. Pero yung Wow! namimit na po kami ni Wow! Hindi pa siya kongresista pero nakatanggap ng maleta. Ay, Diyos ko po. Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya, kaya na sama po dyan sa Script mga niya, congressman ayusin po. niyo! Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babangkitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Bernos? Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Konghun, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala eh, hindi ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito.
Sandro Marcos, Forbes Park. Paulo Ortega, House of Representatives. Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse. Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi. Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito. Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture at ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan. Hindi, yun lamang, Oo. maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang Ito po no, noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila sir. Tapos may sagot sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabato na lang sir sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na May sulit pa ba? Sulit sa Jollibee Chicken Joy. Sarap savers. Pinaka masarap to sa lahat. Pinaka crispy. Congressman Saldico, no? So si Congresswoman So lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, merong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them Opo, receive these kickbacks. yung pag-receive po ng kickback, sabi ko pinapadala sa chat group nila. Yun nga, merong Oo. coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isang mga ito na nakatanggap ng kickback. Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na maibibigay po namin sa Chairman, inyo. I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or dalawa-tatlo, nung tinanong ko kay Senator Erwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam niyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. Akala natin pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda or kung babae siya para sa kanyang nabyudo at yung mga anak, no? Remember, kung namatayan ng tinyente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel or bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because yung progressive group have been consistent in trying to get the NTF-LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo
para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-ELCAC, marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit yung nakaw na pera para bigyan tong mga individual na to, tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-ELCAC na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulis yan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo, inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Di ba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman. Salamat, Mr. SP. Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent doon sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera kung kanino, ilan ang dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganun, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo. Julie Cadjao, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Plaby ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Pangalan Julie po, Cadjao, sir. Julie Cadjao. Hindi, yung dinalhan po niyo ng pera, Si ano yung... Father Plaby Villanueva. Tapos, sir, mayroong, doon, sir, Anong lugar po yun? sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi, sir, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Si Tapos, Father, dako po. sa 33 Maleta din ba? Dinala mo? isang sobre, sir. Tapos dun, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa'yo, sir. sobre Pera, lang. sir. Kita ko mismo, sir. Sobre lang? Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Plaby, binuhat ko papunta sa sakyan niya. So may isang sobre at isang maleta. Ay, sir. Yun ang nare-recall mo. Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung ano niya. Nung iabot mo, Sinakaya sa sasakyan niya, sir. nakasuot siya ng pampare. Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare. Paano mo nalaman na siya nga yung... Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung sir, yung doon, yung sa Ijiki na nalaman ko si Father Plaby. Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo. Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir. Eh. Terry Ridon, yung congressman ngayon. Yes, sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din, sir. Saan mo binigay? Galing 8th floor, sir. Dinamay sa na Quezon City, si Terry Ridon. building sa President Tower. Binaba doon, sir. Sinakay siya sa sasakyan niya, sir. Siya ang pumunta. Ganito, basta sa Lunes, imbitado kayo, 18 Marines, no? Sa Lunes, imbitado kayo. Siguraduhin nyo, lahat ng sinasabi nyo magtutugma sa Lunes, ha? Ay, Diyos ko po, Rudy. Tingnan natin.
sa pamumuno ni yung totoo na, yung totoo. Kasi kayo, hindi kayo recorded sa Senado. Hindi nga kayo live sa Senado ngayon eh. 'Di ba? Putragis, kahit sa YouTube tsaka sa Facebook, hindi kayo live. Ang nagko-cover lang sa inyo, media. At saka live stream ng mga senador. Diyos ko po. Galingan nyo yung script nyo, mga kumag. Punta doon. Ay sir, kilala ko sir. Okay. Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Breaking news. Sabi ng Inquirer Yun, breaking news. net. Breaking, Ilayan NBI natin Director yun. Melvin Matibag has Yun. revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines 5 million to provide Binayaran kayo ni Mike Defensor. 5 million ng nung 5 nakalagay million. dito, walang nakalagay each eh. to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi kung hindi, individuals dapat unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite with the permission of the Chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon. Kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin bilang investigador no, NBI, ibig sabihin you have reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath. At pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? Sa Lunes, yung official. Kasi yung ginagawa nyo ngayon, unofficial, hindi na kasama sa record ng Senado. Itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Raffy Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si Kompanyero Tony Levy. Kasi napakalaking disservice to sa ating bansa. Kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo, ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos, imbitado ka ngayon or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Mr. President, 5 million each. Sa nakita ko 5 million, Each. walang nakalagay na each eh. Sa nakita ko 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Amy na So kayo po ngayon ay narinig po ninyo Sa'yo ba? ang di umano'y balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. Each ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa ilalim To clarify, ng Mr. sakripisyo. Chair, sa Inquirer.net naman, yan, nakalagay na
allegedly bribed each of the 18 ex-Marine 5 million. So each, so bawat isa. So, Pesos, simple pesos. lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor, bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito? Bakit Marcoleta, sa tingin mo, aamin yung mga Marines na yan, yung mga Marites na yan, na binigyan sila ng 5 milyon? Sino pinagloloko mo, Marcoleta? Sa tingin mo, aamin yung mga Marites na yan na binigyan ni Mike Defensor? Eh, nandyan si Mike Defensor, nasa likod lang nila. Diyos ko po, Rudy. Ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kaugnay ng pagsisiyasat sa flood control scandal? Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap dito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya? Yun nga po, Sa may ngayon hamon po, naman. Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin. Choose Pure Foods corned beef. That's our standard. 100% Diyos ko po, pure Rudy. beef with juicy beefy goodness. Hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkatsaga po kami sa sardinas Oh, na makain, Your Honor. sardinas! Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, Putragis, naniniwala kayo, baka naman yung isa tuyo. Putragis, sardinas daw ang ulam niya. Diyos ko, Lord Rudy, wag kami. Tell it to the Marines. hindi na pagkaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga. With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutuusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bobares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag at nasa akin din po yung resibo nung binayaran. No? Nung namatay po ang tatay ni Butuan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya. No? Baka naman, Atty. Baligod, nung kayo po ay nagtulong-tulong para makakakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkamalang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyo itulong doon sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente. Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Eh kung yung, alam niyo po, kung accusation lang na galing kay Matibag, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag. Bali na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig, sila po ay sumusubaybay sa pagdinig na ito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Sino sumusubaybay? Kayo Dahil lang. alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Atty. Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Atty. Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon nakausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap po kayo. Ang sabi ko, mag-aalas 3 na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang
kasulatan, binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po'y naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala pera po ng bayan pala ito na kung saan-saan lang napupunta, kaya gusto ko pong mag-testify. Alam mo ba kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala ron eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo nga yan. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya eh. Panotaryo mo nga yan. Pinanotaryo niya po. Nagkakaroon pa ng problema, ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao, parang siya pang pinalitaw na nag-inventory. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma. Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao, hindi namin malaman, ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang salaysay, kagaya ngayon ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa niyang kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo inabigyan na ng 5 billion pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Good morning. I am Cruz Sanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ito, sir, hindi ito sundalo kami, sir. Hindi kami nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin, ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. So, ang nangyari kay Tap Orly Gutesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gutesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit, kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi ng totoo, yun, bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro corruption. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Agoy! Ito, sa mga media, andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Pakpako, PR ng SOR din, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon. Doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan, nagmi-meeting doon sa bahay ni Robin Manahan. Tapos, gabi kasi, sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa SOR din. Pero kung kaya mong puntahan. kailangan ko puntahan, sir, Alam gagawin mong ko puntahan. at i-elaborate ko kung anong... Fast forward na natin, Masat, ha? Luxury drugs, no? Fast forward. Na ang nagkasa Fast forward. Po ang hawak namin, no? So, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala. Tigil na natin tong walang kwentang hearing nila kasi total, hindi naman to magiging official na record ng Senado, no?
Sila-sila lang. Sila-sila lang, no? Pero hindi to magiging official record ng Senado. Okay, talon na tayo kay yung totoong Blue Ribbon, ha? Totoong Blue Ribbon chairman. Ito na, puntahan natin. Ngayon na nga, Sat. May interview siya kanina sa nagaganap na nangyayari. O, countdown muna tayo, Ma'am Sat. Countdown muna tayo. Countdown. Asan na yung countdown natin dito? Ayun.